Puso, isiniwalat po sa Senado kanina ng isang dating opisyal na militar ang ayon sa kanya ay hatian ng pondo ng hukbong sanlataan lakas ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines. Kabilang daw sa mga nakinabang si dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes. 5 milyong piso kada buwan daw ang natatanggap niya. Itinanggi naman yun ni Reyes. Nakatutuklay mula sa Senado ng Pilipinas. Si Sherian Torres. Sherian. Yes, Mike, nagulat ang marami sa biglaang paglutang ng naka-wheelchair na si dating AFP Budget Officer Lieutenant Colonel George Rabusa at kwento niya kung paano raw bumabaha ang pondo papunta sa Office of the Chief of Staff. He's in a delicate position right now. Si Rabusa ang nagsilbing budget officer noong panahon ni na dating AFP Controller Jacinto Ligot at Carlos Garcia. Ang AFP Chief of Staff noon, si Angelo Reyes. Sabi ni Rabusa, tradisyon na raw na pinagko-contribute ng pondo ang iba't ibang opisina ng AFP para ilagay sa Provisions for Command Directed Activity o PCDA. Mula sa PCDA, kumukuha ng 5 milyong piso kada buwan at ibinibigay sa Chief of Staff bilang personal fund. Bahala na raw ang Chief of Staff kung paano ito gagastusin. We program 40 million pesos every month for PCDA that is being controlled by the Chief of Staff. Magkano mo napupunta sa Chief of Staff? 5 million every month po. Ito ay parang slush fund na pinoproduce ninyo sa buong organisasyon ng militar. Dagdag ni Rabusa, may 15 beses daw sila niligot na naghatid ng cash noon sa White House, ang official residence ng Chief of Staff sa Camp Aguinaldo. Pero si Ligot, di ito maalala. I cannot recall, Your Honor. 15 times you cannot remember. My God, with your degree of intelligence and rank, you cannot remember. I'll tell you to your face, I don't believe you. Noong nakaupo naman daw bilang controller si Garcia, madalas itong magpakuha ng pera kay Rabusa mula sa PCDA. Umabot daw ito sa 1 billion pesos. What is the participation of General Garcia? Siya nga po ang direct boss ko eh. So tumatanggap din ho siya ng pera? Hindi po, pag sinabihan niya ako na I need this, produce this, I have to do. Tumanggi si Garcia ang sagutin ng direkta ang mga sinabi ni Rabusa dahil sa kanya mga kaso. Pero nagsalita ang kanyang abogado. It's very preliminary for us to talk. So you're still going to re-examine his statements? Yes, because we don't even know what Colonel Rabusa will say. No? Maging si Rabusa umaming nakatanggap daw ng balato na 500,000 pesos. Si Reyes naman tumanggap pa raw ng 50 million pesos na magretiro ito. Pero iginiit ni Reyes, wala siyang tinanggap na questionableng pondo. Indeed, received that 5 million or so pesos per month for your own personal use. I did not, Your Honor. Did I interfere or dip my fingers or my influence in the money of the AFP? Totoo lahat yung sinasabi niyo na in the preparation, in the execution, wala kayong pakialam. Pero, meron pong kaming piniprepare para sa inyo na tinatanggap niyo naman po. Ask him to do anything. Si Senador Antonio Trillanes IV na muling nakaharap si Reyes matapos ang 7 taong pagkakakulong dahil sa pagbulgar sa katiwalaan sa AFP, di nakapagpigil. If you're so concerned about your name, sana nag-ayos kayo when you were in power. That's it. No, Senator Trillanes, Jen Reyes. ako po, if I may, yes. No, you may not. No, you may not. I'm just trying to protect my reputation here. You don't have any reputation to protect. Tila nabuhayan naman na loob ang special prosecutors. Mag-uumpisa kami ng bagong investigasyon at tingin ko sumasang-ayon ang aking mga kasamahan. Mike, hindi pumayag si Senate President Juan Ponce Enrile na isa ilalim sa Witness Protection Program itong si Rabusa. Pero ang pinayagan niya ay ang bigyan na agarang proteksyon ng Senado itong si Rabusa. Si Rabusa, mga kaibigan, ay meron din pong kaso na kinakaharap naman at ito ay ang perjury at illegal acquisition of properties. Mike? Sherian, kaya ano naman ang naging mga kasunduan sa pagdinig ng Senado kanina, lalong-lalo na tungkol sa pagbubulgar na yan?
na ginawa ni Colonel ba o General Rabusa, dating Colonel o General Rabusa? Sherian? Yes, Mike, dating Lieutenant Colonel Rabusa, no? Ang naging kasunduan kanina ay ipagpapatuloy itong pagdinig na ito ng Blue Ribbon Committee para daw lalo pa nilang mabusisi itong mga sinasabing ito ni Rabusa. At gaya na napagkasunduan kanina, Mike, ay muling babalik yung mga itinalaga o mga inimbitahan na resource persons kanina dito sa Senado. Sa makatwid sa susunod na pagtinig ng Blue Ribbon Committee, Sherian, makakaasa tayo na may karagdagang pang pasabog o pagbubulgar ang gagawin? Gano'n ba yan? Sherian? Yes, Mike. Ito ang sinasabi kanina ni Chairman Chufisto Gingona III nang makapanayam siya ng media pagkatapos ng hearing. Maraming salamat, Sherian Torres. Paulit-ulit na nating naririnig ang kontrobersyal na plea bargain agreement ng Ombudsman at ni dating AFP Comptroller, Retired General Carlos Garcia. Ano nga bang ibig sabihin ng kasunduang ito? Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Sa mga classroom sa UP College of Law, isa sa mga laman ng diskusyon ang plea bargain agreement na pinasok ng gobyerno at ni retired General Carlos Garcia. Kakaiba raw kasi ito ayon sa criminal law professor na si Attorney Ibarra Gutierrez. Ang intention kasi dyan, pabilisin yung proseso ng hustisya. Binibigyan mo ng incentive na, sige, papayag kami, yung gobyerno, na babaan yung krimen na kinakaso namin sa'yo, pero ang kapalit nun, aamin ka na kaagad. Sa rules of court, nakasaad na ginagawa ang plea bargaining bago pa man magsimula ang trial. Pero sa kaso ni Garcia, nangyari ito matapos maipresenta na ang ebidensya laban sa kanya. Pero sabi ni Gutierrez, hindi rin naman ito ipinagbabawal ng batas. Nakasaad rin na kailangan meron itong pahintulot ng offended party at ng prosecutor. Sa kaso ni Garcia, ang Armed Forces of the Philippines ang maituturing na offended party dahil pondo ng militar ang umunay na bulsa. Matatandang kamakailan ay kinuwestiyon ng AFP ang kasunduan dahil hindi raw hiningi ang kanilang pahintulot. Yung offended party dito, yung gobyerno. Kasi sila yung supposedly nawalan ng pera, nanakawan. Ayon kay Gutierrez, kadalasang batayan kung dapat bang pumasok sa ganitong kasunduan ng gobyerno, kung gaano kalakas ang iyong ebidensya laban sa akusado at kung gaano kalaki ang interes ng publiko na nakataya. Kasi bukod doon sa public interest na kasuhan o ikulong yung mga tao na kawani ng pamahalaan na nagnanakaw ng ganung kalaki, meron pa yung usapin nung paano yung pagbabalik nung perang nanakaw. Ganito rin ang pananaw ng Office of the Solicitor General. According to the Supreme Court nga doon sa Estrada case, plunder is a heinous crime. Kung ito magiging subject ng plea bargaining agreement, baka ma-marginalize yung importance nitong itong kasong ito. Pero para sa ombudsman na sila daw kumakatawan sa gobyerno, nararapat lang pumasok sa ganitong kasunduan dahil mahina umano ang ebidensya laban kay Garcia, bagay na kinokontra naman ng ilan. From the onset, we perceive it as strong. And our impression is we will be able to support it later on for purposes of the plunder case itself already. Nevertheless, hindi nang nangyari. May ruling na nga yung January 2010, yung Sandigan Bayan, na malakas ang ebidensya. Nagsampa na ng motion to intervene ang Solicitor General para mapayagang manghimasok sa kaso. Iniintay pa ang desisyon ng Sandigan Bayan sa bagay na ito. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Sa Amerika, yan, akusado sa yun yung binato ng silya ng kapatid ng biktima. Lumang modelo ng isang AUV, pinag-interesan, kinarnap. Inang na may bukol na sinlaki ng bola, dumalo sa GMA Kapuso Foundation. Walang patid na pagtutok sa mga balita dito sa 24 Oras.